Mga toxic na kaibigan. Si Ina, ayan, toxic. Meron ka ba diyang kaunti? Seryoso bakla, kasi naiyak ako kasi bakla na kulong yung kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kailangan ko lang ng pera pampiyansa. Mga taong pinipilit talaga yung gusto nila. Yung laging sila yung leader. Kumbaga. Ay, oo. Alam mo, guilty ako dyan kasi parang ako yan. Mga friends na like, halimbawa, yung sa GC, yung mag-aaya ka, tapos wala man lang magre-reply. Wala pa tayong GC, wag mo ko na. Ang utang na loob, hindi binabayaran ha, tinatanaw. Ano may pinanggalingan? Ano may pinanggalingan na gaw? Welcome to another episode of Triggered! Yes! You can catch this episode and all of the other episodes on our ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and of course our ATM official Facebook page. And please follow our official TikTok account, bagong-bago, Triggered_ATM. Yes, fresh episodes drop every Friday at 7 p.m. and mapapanood nyo rin kami sa Kapuso stream every Sunday at 3 p.m. Huwag na natin patagalin na pa. I-welcome na natin ang guest natin ngayon. Actor, host, influencer, podcaster, at ang na-prank ni Ina weeks ago. Eto na, Milo Elmido Jr. Sa wakas, finally, Cheris. Makakahiganti ka na rin. Makakahiganti na tayo, pero maraming salamat for having me. Huy, for having me here. Thank you. And now, visit ka, Ina. Can I just say? Ayun lang. Kamusta yung prank call? Buisit, kasi nagtatrabaho ako from Beaniverse sa Bulacan. Tumatawag siya, nagpapa-makeup ako. Mars? Yes, ma. Yes. Ma, mag-host ka ba ulit ng Beanie ngayon? Host ako. Mamaya? Nandito na ako actually. Ma, lagot ako. Ay, Bakit? I need your... Ma, nasa presinto ako ngayon. Huwag ka muna maingay. Ikaw una kong tinawagan. Si Bakla, parang hindi rin naman ako, parang sanay ka rin naman na pwede siyang makulong talaga. Hindi out of character. Kasi nagtataka kami, bakit kaya naniwala agad si Milo na Posible. ano? Pero posible Posible talaga. siya. Alam niya din naman. Kasi kaya ngayon sabi ko, Bakla, kalma ka ha. Relax ka lang. Kasi kilala natin siyang maoy. Alam mo yan, Ina. Kasi di ba, pag nakainom yan si Bakla, ay maoy talaga siya. Alam mo naman yung maoy, madrama. Lumalabas yung tunay niyang ugal. Tunay siniraan. Para lang makabawi kasi ako na yung guest dito. So, hindi na ako nagtaka. Kung sinasabi niya ng video greeting, parang, wala, na-prank pa rin naman tayo. And nakastorbo ka sa trabaho. Yun lang yung masasabi. Yun lang naman, Ina. Yun lang. Pero, tayin mo, para makakabawi tayo ngayong araw na. Gumante naman tayo kay Ina. Ano bang naiisip mo na scenario mo naman? This time, tawagan din natin siya, no? Mangungutang tayo. So, balikan lang natin. Sabi niya, nakulong siya. This time, yung kapatid ko naman yung nakulong. Hingian natin siya ng piyansa. So, mga magkano yung 20,000 kaya ba? Mas ano yung natural yun, no? 20,000. I think sakto lang yung 20. Okay, Legit yung sige. 20. sige. Tatawagan na ba natin? Game Simulan na ba natin? Game? Game na! Game na Game. Problema ko lang wala lang akong load. Check. Joke lang. Yun pala ipapagcash. Oo, yun yung ipapagcash ko load. Sige, try natin tawagan. Sana sumagot. Maniwala kayo. Hello, ma? Ma, nakauwi ka na ba? Why? Ano, kasi may problema ako. Wala pa kasi akong... Bakla, pinaprank ako ngayon. Bakla, hindi. Totoo to, seryoso. Anong problema? Hindi kasi wala pa kasi akong sahod today. Tapos nanggigigil ako sa kapatid ko ngayon, Mars. Kasi, wala akong pera. Baka pwedeng pautang muna. Meron ka ba diyang kaunti? Seryoso, Bakla. Kasi naiyak ako kasi yung kapatid ko ngayon, parang... Bakla na kulong yung kapatid ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kailangan ko lang ng pera pampiyansa. Kahit kung magkano lang 20 mil, meron ka ba diyang 20 mil? 20,000 bakla? Hindi ko alam gagawin ko, Mars. 20K? Ngayon na? Oo. Alam mo naman din yung kapatid ko, di ba, mabisyo. Mars, anong gagawin ko? Hindi
ginagantihan mo ako dahil pinarang kita. Bakla, walang si bakla naman. Anong prank? Saan ba yun? So yun, magigis ba ako doon ngayon? Bakla. O kung magkano na lang bakla, tatanong na lang kay Labong, kay Labon. Kuya, ano? Deposit na lang, tapos i-withdraw ko na lang. OMG. Oo, go. Sige, Saan i-send. ba yung yung estasyon? Station 7 Mars. 7? Oo. Yung pamuning ba yun? Sa Kamuning siya, Mars. Alam mo yung sa may GMA, Mars? Oo, yun. Yung pinagsusutingan lagi. Oo, nandito kasi ako ngayon. Wait, saka lang sa messenger tayo mag-usap. Bibidyo kita ulit. Dito. Wala kasi, di kasi ito naka-iPhone eh. Thank you! Oh, thank you! I love you, baklang banal! Kalag. O, sige na. Maganda ka sa baklang banal na ako. At taray, may 20,000 ka? Parang yun yung totoong prank. Parang wala kang 20 min. Charis. Thank you. Thank you, Ina. Thank you, na. Thank you, Ina! Bye-bye. Bye-bye! Nakaganda! Grabe! Dapat pala inintay mo na mag-send siya, no? Oo. Saka natin sinabi Correct. yan. O, nakaw ka ngayon. Nakapag-lunch, ililibre ko kayo ng lunch sa lahat ng staff. Ay, buffet! Grabe. Ayun. Pero grabe naman yung friendship nyo ni Ina. Kaya Gantihan. Pero since we're talking about friendships na, segue na natin sa kung ano talagang pag-uusapan natin ngayong umaga, which is mga toxic na kaibigan. Si Ina, ayan, toxic. One of the example. Kaya nga naisip natin yun eh, like kay Ina eh. Oo. Pero kayo guys, for everyone, paano nyo ba masasabi na toxic na yung friendship nyo with a person? Naalala ko lang na experience in my life na parang toxic yung friendship. Yung friend mo pero secretly nakikipagkompetensya sa'yo. Yung mga ganon. Yun yung usually na toxic friends na na-encounter mo in your life. Oo. naman. Kayo ba? Ako siguro yung unhealthy na friend, yung parang feeling mo, kaibigan ko ba to? Parang iniisip mo siya na parang hindi siya nakakatulong sa buhay mo. Yung parang gano'n, may ugali siya or certain traits na kukwestiyonin mo, kaibigan ko ba talaga to? Tapos mapapaisip ka talaga na, parang hindi siya nakakabuti sa akin, unhealthy. Parang gano'n naman siya. Ikaw, Vance? Ako, nakaranas kasi ako na siniraan niya ako sa kanya ako nag-vent out. And then, nalalaman ko na lang na kasama niya yung shinare ko, tapos kasama niya kainuman niya. Tapos shinare niya yung shinare mo. Of course! Ako tipo yung kalaban ng lahat, na tipong nag-share lang naman ako kasi masama yung loob ko sa ganit. Ang malala pa nun, ako na nga yung dihado, instead na magkampihan kaming dalawa, parang dun siya. Wala, so hindi mo yun friend. Friend mo siya, pero hindi ka niya friend. Oo. Lala. Sa akin naman, parang na-realize ko na toxic na yung friendship ko with a person. Kapag kasama ko siya at pagkatapos feeling ko drained ako. Bagot. Oo, dala mo, karga mo, no? May mga ganun. So eto na nga, may listahan kami na nakuha ng mga uri ng toxic friends. Unahan na natin ito, pinakauna. Friend mo competitive. Friend na lahat na lang ginagawang competition, instead na i-celebrate ang wins mo, i-downplay pa niya na parang siya pa rin ang winner. Since ikaw yung may entry kanina. Meron ako nun friend na parang iwa-one-up, itatry ka niya i-one-up sa lahat ng sasabihin mo, kahit maliit na bagay. Bawa, sinabi ko na, grabe, kinakabahan ako sa quiz natin, hindi ako nakapag-aral. Ako nga, absent ako nung tinuro. Yung parang lagi siyang may sagot na mas siya. Grabe, di ako nakatulog kagabi, 2 hours ng tulog ko. Grabe, ako nga, wala akong tulog at ulit. Okay, sige, lagi siyang a step further than you. Wala ka sa lola ko, wala ka sa Oo, lolo ko. hindi siya yung nagyayabang na mas magaling siya. Pero parang pag may shinare ka na pinagdadaanan mo, mas mabigat yung pinagdaanan niya. Mas Parang malupit yung ganon. kwento niya. Oo, mas malupit yung kwento niya. Pero napapansin ko talaga siya na hindi lang niya sa akin ginagawa. Sa lahat ng tao, parang lagi siya. To the point na pag may nagkikwento, nakatingin na ako sa kanya, inaabangan ko na, may sasabihin to. Aabangan ko na may sasabihin to. Parang naging game na tuloy siya sa akin. So, ayun. Okay naman maging competitive para makatulong din yun sa path mo or sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero dapat din
ma-realize natin na dapat naging maayos din kung paano din tayo makipagkompetensya sa tao. Yun, True. healthy. Yeah, pwede namang makipag-compete na naghihilayang Ila kayo pataas, Yes. hindi pababa. Ito naman, from another perspective, may time ba na parang na-accuse kayo of being competitive when you're not? Yeah. Hindi ko na maalala specifically, pero I'm sure meron. Ito naman next, friend mong vampira. Ito na yung sabi natin kanina. Oh, Friend ito na yung kapag sinasabi. kasama mo, Oo. emotionally draining, siya yung friend na ang daming complaints, mahilig mag-create ng drama. Maganda naman gising mo, pero after nyo mag-hangout, parang ang bigat-bigat na ng feelings mo. Well, ako may personal experience ako na may friend ako nung high school kasi na parang laging problema niya yung topic namin. Di na lang yun lagi. Madami tayo may mga kwento rin yung ibang tao, ba't parang Yeah. puro Parang problema laging mo na problema lang. niya yung... Oo. Tsaka parang kapag kausap niyo siya, parang laging problema lang yung pinag-uusapan ninyo. Walang ibang mas light na topic. Ikaw ba, ano yung experience mo sa yung draining na friend? Ako siguro yung money matters, yung problemado siya sa pera, ganyan. Lahat naman tayo namumblema for sure. Or napagdaanan na wala tayong pera, minsan mangungutang tayo. Pero yung parang, payo ka ng payo, may binabanggit kang ganito para mag-uplift ng feelings niya. Siya down pa rin. Parang ikaw nadadamay ka. Ano ba to? May ganun, di ba? May certain bigat na, tutulungan mo ba to? Or wala, hindi rin naman siya makikinig. Yung sarili mo, yung kaibigan mo, hindi niya tinutulungan yung self niya. Di mo pwedeng tulungan yung taong Ayaw tulungan Ayaw yung sarili. So, nakakapagod din yun ha. Nakaka-drain din yung chika ng chika. Gusto mo siyang tulungan, pero yung ikaw, sarili mo. Hindi mo tulungan yung self mo. True. Kakabigat siya ha, ng feelings. Ikaw ba, Jeff? May ganito ka bang... Well, wala lang. Parang napapansin ko rin sa sarili ko, ako rin yung taong one call away. Well, siguro di ko siya napapansin as ganun. Intention mo naman is tumulong and intention mo naman na to be there with your friend. Pero sadyang mabigat lang sa feeling kasi minsan nade-drain ka rin sa problema niya. Nadadamay ka ba? Yung sinabi ni Milo kanina na mabigat kahit pinapayuhan mo, gano'n, nadadala ka sa vibe. So, ayun. Agree ako sa idea na may mga certain friends din talaga tayo na nakaka-drain. And ayun nga, kung sa inyo guys, kunwari, may ganyan kayong mga kaibigan, sasabihin nyo ba sa kanila straight na, alam mo, vampira ka, nakaka-drain ka? Parang titimbangin mo din case-to-case basis na mangyayari na ito ba yung right time to tell to him or her kung ganitong klase ng ugali niya pero may pinagdadaanan siya. Let's just be sensitive also. Pero yun nga, katulad ng sinabi mo, na kailangan mo din i-assess yung sarili mo na tulungan mo din yung sarili mo para hindi ka forever na Yes. nandyan. Correct. Yun. Okay. Actually, nasabihan akong ganyan. Talaga? Talaga? Oo. Nasabihan ako na okay lang, iba na lang pag-uusapan natin kasi parang ang bigat parang pati ako parang napoproblema ko na yung problema mo. So ikaw, ano naramdaman mo? Sinabi siya. Siyempre, ako, parang nahiya ako. Nahiya ka? Oh, yeah. Nahiya sure. ako talaga, tipong, Paano sa'yo Parang sinabi ganong word? Ganong... Ganon mismo sa sinabi ko. Parang pwede, wag na muna nating pag-usapan yung ganito kasi parang nadadamay ako Ang bigat. Anong na-feel mo that moment? So parang I feel bad nung time na yun. Pero nung time lang na yun, okay naman na afterwards, mga next few days, umokay naman na ako. Pero yun, sakit. O Sakit yun, di din. ba na-chika niya, okay naman yung may ganun. Pero di ba, nakadagdag lang din siya dun sa Pinagdadaanan niya. pinagdadaanan ng Oo. tao. Kung friend mo din talaga yung tao, parang it's a small price to pay din naman na sige makinig na lang muna ako ulit makinig muna lang ako ng paulit-ulit hanggang sa maka-get over siya dito. Parang ito yung service ko as a friend Yes. sa'yo. Yun. Okay. Ito, on to the next naman tayo. Friend mong user. Friend na naalala ka lang kapag may kailangan. Ang dami nating kilalang ganyan. Alam niyo yan. Yes. So, hello sa ating mga friends nating user. Mga friend natin dyan, si John Michael. Nandyan lang pag may kailangan. Yes! Elementary! Ganda. Diba? Tsaka yan yung mga friend mo, di ba? Halimbawa, utang na nga minsan, may utang na siya sa'yo. Siya pagalit pag magbabayad. Shopping kami every Sunday, credit card ng friend ko. Tapos yung isa naming friend, magbabayad, nagalit pa yan. O, eto na. Tapos pag sipat niya, kulang. Tapos siya magalit, ganda. 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 Good job. So, syempre, yung may-ari ng credit, kamot ulo ka ngayon. Kasi syempre, Oo.
ito lang yung binayad mo. Tapos lahat tayo nag-enjoy, tapos ikaw pa yung galit. Kayo ba, pag may toxic friend yung friend nyo, inaalaw niyo po ba na parang kilalanin nyo, ganun, or parang medyo off na rin kayo kaagad? Ako kasi, iba, gaya nung sinabi, iba-iba kasi experience natin dun sa taong yun eh. Regardless, yes, toxic siya. Parang madaling ano lang to, madaling sitwasyon na lang. Halimbawa, may tinanong sa atin, halimbawa, may mga artistang, mabait ba si Ganire? Ikaw, sasabihin mo mabait. Kasi, wala naman siyang ginawa sa aking masama. So, ganong klaseng eksena ba? Kayo ba? Wala, may mga kilala lang din ako or may experience din ako na maybe like di kami magkasundo ng friend niya. Tapos nung nakilala ko siya, parang may judgment na sa akin, bigla na gano'n, na parang di na ako bibigyan ng opportunity. May na siya, preconceived. May preconceived notion na siya kung sino ako. And may mga tao din ako kilalang gano'n na once ayaw na ng friend nila, parang ex na rin sa kanila, gano'n. So I was just asking if you guys, which one are you, basically? Nandun ako, same din ako with Milo, na iba naman, na baka naman iba din yung, di ko din kasi alam kung ano yung history nila, na baka may something din in their story na hindi ko alam. So, maaring iba yung pakikitungo sa akin nung tao na yun. So, why not give that person a chance? Pero syempre, aminado naman tayo na meron na tayong parang medyo impression in the back of our head. Kasi nga, may nakwento na about that person. But it doesn't stop me from giving that person the chance to prove themselves. Ganyan. Next natin, ito, friend mong backstabber. Fake friend, plastic, mabait sa'yo kapag kaharap ka, pero kapag nakatalikod ka na, sinisiraan ka na pala. O kayo? Ano yung situation yun na na-backstab kayo? For sure naman may experience tayong ganyan. No? Na may mga friend tayong plastic na kapag halimbawa ngayon umuulan, kapag bumaha, lulutang yan si friend. Lulutang yan. Kaya ipag-pray nyo na wag bumagyo, umulan, lulutang yan, malalaman nyo kung sino yung kaib. Ay, lumulutang na siya, oh. Nagpakita na siya, oh. Talaga naman ugali mo, ate. Sarap! Diba? Ang sad. Like ako din, may mga recent din ako na experience na akala ko talaga, hindi naman kami super close, but I thought that we're friends. Tapos parang I'm supporting this person sa journey niya, sa career niya. Tapos akala ko sinusupport din ako. Tapos yun pala, parang there was a setting, there was a conversation that I was not there. Tapos someone was saying things about me. Tapos yung friend ko na yon, sumali siya. Parang sumigunda siya dun sa instead of defending me in that conversation, sumali pa siya, tapos may input din siya. So, buti na lang may nakarinig ng convo, tapos sinabi sa akin, tapos, ayun. Until now, hindi ko pa nakakonfront yung person na yun, pero masakit siya for me to know that, na may ganun palang moment. Ang nakakalungkot doon kasi, tunuring mo siyang kaibigan mo. Ang masakit doon, yung kala mo kilala mo siya, tapos may masasabi siya sa'yo. Na dapat akala mo, siya nakakaintindi sa'yo. Pero, ikaw pa pala yung talagang akala mo hindi mo ko kilala. Yun yung nakakaslungkot. Yeah. May time ka na ba na may nalaman ka na, or any of you guys, may nalaman kang nang backstab sa'yo na friend mo na kinonfront nyo? Anong pinagsasabi mo? Yes! May mga ganan dahil. Main character Yes! energy! High school, hey, di ba palaban ka? Yung, excuse me po, ma'am, pwede po kay ganito, excuse me, tapos confront. Eh, anong pinagsasabi mo kay Kemi na ganito daw ako? Sabihin mo kaya sa akin, hindi ganyan. Ganon! Yes, nung high school. Naalala ko bigla. Yes, nung high school. Yung mga ganong kabataan, yung parang, So wala pa as Exciting. an adult. maniwala kayo sa akin, pag tumanda ka, akala mo tanda ng pipiliin nyo na kung sino yung mga papatulan nyo, yung mga, kasi syempre mga maliliit na bagay lang naman yun, mga high school. Papatulan ko ba siya or wag na, sayang energy. Trabaho Worth na your lang time ako. pa ba? Oo. Ako kasi, actually pinag-iisipan ko nga din yun kung i-confront ko ba yung person na to. Doon ako papunta. Ang advice naman kasi ng ibang mga tao sa akin, parang para aware siya na, kasi ako, yung I'm leaning towards talking to him nga. Tapos, Sa him. o, di ba lalaki pa to, Kaya naman, tawagin na natin siya. Eto na siya. Ito na siya. Guess pala. Tapos,
yun nga, I'm leaning towards that para aware siya na alam ko yung mga sinabi niya. Pero may mga nagsasabi din naman na wag mo na bigyan ng energy na gano'n. Yes, Pang-ilan na so, ba to? Maraming beses First na? time ko to, first ko to na narinig na ganit, na may nangyaring ganito. Gawin mo na lang para next podcast natin may pag-usapan Oo, tayo. podcast okay. tayo. Para may kung may topic, kumbaga, pagkakitaan mo to, girl. Tama. Kwento natin siya next Oo. time. Okay, Ito next. naman, next. Friend mong drama magnet. Friend na parang soap opera ang life, tapos isasali ka pa sa problema niya. Ito yung friend mo na gustong-gusto ng atensyon, kaya gumagawa ng drama sa barkada. Kahit maliit na issue, gagawing big deal. Ako nung high school, may ganun. Maraming mga ganyan. Pero may mga High friend akong school. drama magnet na nakakatuwa. So parang, alam mo yung parang ang dami nangyayaring kaguluhan sa buhay niya na nag-enjoy ako makinig sa kwento niya. Parang si Zimmer. Alam mo yung ganun? Yung parang puro kalokohan yung buhay niya pero nag-enjoy ako. Tatawagin ba natin itong mga main character? Yung mga main Ako kaka. may parang best friend ako nung high school ba ako nun. Lagi na lang di kami okay or hindi siya okay with someone else. Lagi na lang may something na kailangang i-resolve na ang liit na bagay pero sige baka malaki for you. So pero over time parang uuwi na talaga yung uuwi na talaga. Or may parang yung parang lapitin lang talaga ng ano yun, no? Parang incidents. May balat sa puwet. Oo, parang lagi. Parang may nangyari with sa school, tas biglang paglabas yun, may nangyari na Yan naman. naman. Parang, ba't parang sobrang lapitin mo ba? Hindi naman niya fault sometimes. Talagang nalalagay lang siya sa ganong sitwasyon. Yung Or universe. parang Oo, universe yung Universe nagko-conspire na nagko- or against sa parang kanya. gusto niya talaga ng drama. So yun din yung na-attract niya sa life niya. Parang na-manifest niya yung problema sa mundo, ganun. Pero yeah, may friend akong ganito, hindi na kami friend and hindi rin naging maganda yung kasi napagod talaga ako sa kanya, ti. Iba Yung yung Na-drain mga main nakakapagod. character, ito talaga yung mga main Yung character. Kaka. Ang name niya ay Kaka. Kaka. Yes, main character. Kaka. O ikaw, may kaibigan ka bang drama magnet? Iniisip ko nga pero parang doon din ako papunta yung parang, yung drama naman niya, may aliw naman, nakakatawa. Oo, may Yung aliw factor. parang main character na, si Bakla, ang drama-drama na naman. Pero yung hindi siya mabigat. May Hindi mga siya ganun ganun naman. kabigat na, ano ba, lahat na lang pinoblema mo. May mga ganun. Pero siya naman tatawanan mo kasi kung paano rin siya magkwento. And alam niya sa sarili niyang, drama lang din to, malalampasan niya. Kasi minsan may mga kaibigan din tayong chichika rin talaga, pero pasan na yung daigdig. Hindi naman tayo. Di ba? Hindi naman natin i-validate yung feelings nila, no? Pero may mga ganong instance. Ito, next naman tayo. Ito, friend mong judgmental at feeling. Friend na palagi kang ginajudge, palaging may pinapansin sa'yo at madalas nagiging insulto na. Minsan sasabihin yung insult as a joke pero may laman yung joke. Okay, May mga kaibigan ba Wait lang, I kayong have to ganyan? think. Ako nagkaroon ako ng instance na biniro ako tapos di ko nagustuhan. Ano yung beer? If you don't Simula ng mind. Spargada. Ay! Yung na-injure ka? Ano ba yun? Parang nakalimutan ko na. Simula kasi namin nung na-launch kami, syempre nung performance namin, na-injure kasi si Jeff. So di siya na-launch. So para lahat kami syempre bad trip, ganun. Tapos, nagbibihis kami, we were talking about, grabe, nakakalungkot naman. Tapos biglang, out of the blue, nung nagbibihis ako, putya, pinisil yung bilbil ko. Wala lang, sabi niya, pinisil niya lang, sabi niya, taba-taba mo na. Sabi niya sa akin. So, parang ang pangit lang nung timing sa akin. Yes, Ang kasi may sama pinagdadaan. lang. May something na sobrang nalulungkot tayong lahat. So wala, bigla akong pumitik sa Ay, kanya. oo nga, no? Tama yun, di ba? Oo nga. Actually, di lang nangyari sa'yo, ang daming na ganun sa atin na okay. biktima na Oo. Tatawa lang ako. Pangit talaga kapag nagjo-joke about things that you're already insecure about. Ako, guilty ako dyan minsan. Siyempre, playtime din tayo, palabiro rin tayo. May mga hindi natin alam, may mga na-offend tayo. Or may mga pinagdadaanan, babalik tayo sa'yo na, okay magbiro, okay bumirit ng ganyan. Wala lang, siguro binato niya lang, pero hindi niya alam, may pinagdadaanan tong taong to. So, imbis na parang feeling mo, makagaan siya sa sitwasyon, or wala, nagbibiroan lang kayo, hindi, nakadagdag lang siya. Hindi siya nakakatawa, hindi siya nakakatuwa. May mga ganung dapat din isipin din natin na Yeah. okay ba to ibirit ngayon? Okay ba to i-joke? Okay ba to i-playtime? Parang, di ba? Minsan nga may mga kaibigan kang
hindi mo nga kaibigan, ginajudge ka na agad eh, di ba? Yes. This reminds me of yung sinabi ni Ina nung nag-guest siya na if hindi ka sigurado, wag mo nang bitawan. Oo. Wag mo na lang i-joke, wag mo na lang wag mo na sabihin. i-joke. Yun, tanong ko rin sa'yo, Milo. Since, yun nga, yung relationship niyo with Ina, ay, like, na-meet din natin siya. Siyempre, baklaan sa Yes. kaibigan. Ano yung line for you na parang, off na to? Pag sobrang mahal ko yung nanay ko, sobrang mahal ko yung family ko, kapag doon natira niya or nabiro niya, parang out of the Ayun. line. As di ba I pinag-usapan think din natin respect. to? Respect. Respect. Parang, Lalo na kapag family na talaga oo. yung Okay nai-involve sa tayo, biruan, parang... magbiruan tayo, Oh! sabihin mo na lahat. Oo. Kung ano, pero kapag pumunta ka doon, sa linya niyo, ay ate, parang Pas gano'n. na. I'm not only pertaining to Ina, no? I think sa lahat ng friend. Yes. Ito naman next. Friend mong inggitera at selosa. Friend na madaming comments sa achievements mo or friend mo na naiinggit kapag meron kang ibang friends. Wow! I mean, may kilala akong ganito na, siya, yung pag nakita na may hangout ka with a certain group, magme-message na, ay, no invite. Yung may mga gano'n. Oo. Ay, hindi nag-invite. Gano'n. Okay. Relax ka lang. Huwag ka masyadong selosa. Oo. Kayo ba? Ako siguro masasama, ko siya sa inggitera sila. I think sa line of work natin. Halimbawa ako kasi ang dami kong mga hosting gigs. Siyempre mag-question yung naging co-host mo or yung mga naka-work mo, bakit siya lang yung kinukuha? Bakit siya yung kinukuha? Parang doon ako papunta. Doon na parang, di ba dapat matuwa din tayo kasi may trabaho yung tao or may magandang nangyayari sa buhay niya versus dun sa inggit or selos natin. So, Jeff, meron ka bang mga kaibigan ganyan? Siguro, hindi naman directly ganon na naiinggit. Pero parang siguro na-question nila na kung, nandun na sa Manila si Jeff ganon. Artista na dati namang alam ko pinag-uusapan nila, sinasabi nila, social climber si Gago. Umiinom sa Starbucks, gano'n. Parang nagda-doubt kayo sa akin, tapos ngayon, gano'n tayo, close tayo kapag nakita niyo na, diba? So parang, nagpapasosyal na naman siya doon, sa ganyan-ganyan. Syempre, tao lang tayo, may pangarap, nangangarap. Naniniwala ako na, kapag ginagawa mo yung best mo at maayos yung intention mo, maaabot mo naman talaga yung pangarap mo eh. Hard work lang, syempre dasal, and wag nyo na pansinin yung mga ganyang sinasabi ng ibang tao kasi hindi naman sila yung nakakadikta sa future mo eh. Ikaw naman yung nagdadala sa buhay mo. Yes. Abot kamay ang pangarap. Yes. So, papuntay mo rin yung friend mo sa Maynila. May 20,000 tayo kay Ina. Pamasahin na natin. Baka kasi siya na sa Maynila na, papuntahin mo. May 20,000 tayo. Diba? Siyang bahala. Oo. Ito. Friend mong manipulator. Friend, i-guilt trip ka dahil alam ni friend na weakness mo, buhay mo, past mo, gagamitin niya to against you, or para mapasunod ka. Any entries? Wala naman akong maisip na... Wala naman ako masyadong maisip na manipulator ko na naging in my Correct. circle. Alam mo yung paghingi siya ng tulong, tapos isusumbat niya or sabihin niya, tinulungan naman kita dati. Parang utang na loob, gano'n. Kwentahan tayo ngayon ng utang na loob. Kwentahan tayo ng mga naibigay. Yung parang gano'n, yun yung nakakasad. Na, di ba binigay mo yun? Tsaka naman, ang utang na loob hindi binabayaran, tinatanaw. Ito, may naman daw. Parang, kunwari daw, may gusto kang puntahan, nakaset ka na, pero yung mga taong pinipilit talaga yung gusto nila. Yung mga, laging sila yung leader. Kumbaga, Ay, oo. together with a friend mong bossy. Alam mo, guilty ako dyan kasi parang ako yan. hindi yung yan si friend, toxic ako yan, friend. ako si friend. Parang hindi naman, parang syempre gusto mo minsan nasusunod ka sa pupuntahan. Pero syempre, you will ask also the team, also the other people around you kung okay ba to.
kung hindi na, masusunod ka pa rin. Actually, parang medyo may ganyan din ako. May ganyan tayo. Ako, guilty ako dyan. Yung idea ko yung the Sorry po. best. Yung idea mo nung hindi to tayo pupunta, or ito yung kakainin natin, parang ikaw, majority, sorry po, guilty tayo dyan na ikaw yung nasusunod. Pero yun. Siguro ako si friend na submissive. Wala akong problema yung sunod para. Diba? So, sino yung nagkaganon? Wala siya sa episode niya. Kaya, sayang, tawagin natin. Cherry, Wala siya dito eh. may kinukuha. Hindi naman. Hindi siya. Hindi, Isa. May kinukuha. Hindi siya. Walang ganon. Eto, friend mong paasa, yung friend mo na nagka-cancel last minute, hindi mo maasahan. Nakakapikon. Nakakapikon yan. Guilty ako dito. Diba? Alam mo, may mga binabasa tayo din, no? Hindi lang si friend natin, no? Nakaka-bad trip yan, ha? Yung magka-cancel last minute, yung nag-ayos ka na. Alam mo yung minsan, yung feeling na paghandaan mo na to, nasa utak mo na to. Tapos, hindi matutuloy. Diba nakaka-bad trip? Parang, Yeah. so ganun ka. Medyo may ganun ako. Ayan, diba? Medyo may ganun Nakaka-bad ako. trip yan, ha? Ako kasi, homebody ako. So, okay lang sa akin na minsan nga, wini-welcome ko pa na mag-cancel sa akin para hindi na ako lalabas. Pero kapag nakapag-ayos na ako or if it's Yes. something I'm really looking forward to or I took time out of my schedule para gawin tong activity na to with you, tapos biglang magka-cancel ka, nakaka-irita talaga yun. Okay, busog na ako. Sa plano mo, busog ka na eh. Sa plano mo, ang dami mo naman napanood. Sa plano mo, ang dami nang nangyari. Tapos hindi matutuloy, di ba? Ang tsaka, sakit sa puso. Sakit sa puso. Ako dagdag ko lang din yung mga friends na like, halimbawa, yung sa GC, yung mag-aaya ka, tapos wala man lang magre-reply. Isi-sim ka lang. Yung wala man lang magsasabi na, pass muna ako ngayon. Or sige, gano'n ba kahirap magsabi Pag-type na ng hindi. A na hindi. Oh. Hindi din naman ako nagre-reply, pero ayoko pag sa akin ginagawa. Hypocrite to. Let's just reflect. I'm just... Yung mga toxic friend. Oo, mga toxic friends, nandito ako for you. And guilty tayo dun. May mga ganun namang instances, di ba? May mga ganun incidents na baka sila pagod na rin mag-invite. Kasi lagi kang hindi available. Parang, nga. yung parang, si bakla baka hindi naman available. So ikaw din, sa sarili mo, nag-invite, ma-off ka na rin or mapapagod ka na rin, baka hindi naman available. Wag na. Gets. Hindi nila alam available ka or what. May mga ganong moments. Buti na lang, nagsabi ako na available ako today. Ako din, finally! Thank you! Nakaganti tayo. Meron tayo na available na. Pero, Context lang, Milo. Siguro, mga ilang years na. years, grabe ka sa years. Chares. Kasi si Jeff, talaga siya, mainstay host din siya dito sa Triggered. Pero siguro mga nakakatatlong beses pa lang siya. Hindi naman karangalan. Na nandito ka. Di ba sabi ko nga, dalawang guest. Kaya pala ng palda ko to, di ba dito? Isang karangalan, Diyos ko, papakita ko to sa list. Going back, naalala ko, may experience ako nung high school na High school talaga? Oo, may kausap ako na friend na basta may sinabi siya na something, tapos sabi niya, nandun sa GC. Tapos sabi ko, tapos binalikan ko yung GC. Wala naman dito. Tapos doon ko na-realize na What? may GC? isa pa silang GC. Oh na hindi my ako- God! Okay lang yan, Dre. Okay lang yan. Pero umiyak ako. In the middle of class yun. Siyempre, chichikahan kami habang nagtutuloy teacher. Tapos, gogo, naiyak ako. Ginawa ko rin yan. Gumawa ko ng GC. Wala isang kaibigan na yun. Di ba? May mga guilty tayo. Ngayon gagawa tayo ng GC, wala sila. Pero yun, Wala si Ina. Wala si Ina, wala din yung iba yung mga co-host. Tayo lang to. Uy, sumama ka. Oo, sige, sama ako. Matagal ako wala dito. So yun nga, may experience din akong ganyan. Yung lahat ng kaibigan ko, nandun sa isang party. Tapos ako wala. Tapos sabi, nung nagkita kami ulit, wow, di kayo nag-imbita, kayo-kayo lang So, ang nangyari, kunento nila sa akin, birthday ng kakilala nila na hindi ko naman kakilala. Okay. Pero nagtampo pa rin ako onte kasi parang Emily. di nyo naman sinabi na na isama nyo ako, kaibigan nyo naman ako. Trending kasi ngayon yung sa internet, yung sinasabi na pinaka-evil daw yung mga GC na 3 lang yung member. So kayo ba? Feeling ko, yung GC ninyo, kayo ni Vince, evil yun.
Oy, Alam mo, checking ako na. Feeling Wala ko- ba kami sa group? Kasi Medyo. nagigets ko yung point ni ate na kapag yung GC nang yung madami kayo dun sa barkada, parang medyo awkward na mag-share ng yung cancelable na mga thoughts. Kasi hindi mo super close lahat ng nandun eh. Pero yung tatlo lang kayo sa barkada, lalo, alam mo na, ganyan kayong tatlo. with all honesty, parang hindi nga active yun eh. Gumawa lang kaming ganong GC kasi tayo magkakasama tatlo sa Yes. Pupunta ka na ba kila Siya Vince? nag-explain eh. Yes, and speaking of active, hindi nga siya active ngayon, pero may moment na magiging active Mag-active. yan pag may topic kayo. Ganyan yan eh. Kunyari, may malaking GC, tapos may sinabi, alam mo, ayoko yung bigla may notification yung GC na kayo lang. Basta, Nakita mo yung sinabi ni parang drawlets lang yan. Kung may mabunod ka, ano kaya ang topic natin for today? Magiging active yung GC. Yeah. Simulan mo ngayon, pag-usapan niyo. Mamaya magchat-chat ako doon. Tignan mo, magiging active. Totoo yung sinabi rin ni ate girl eh. Yung parang 1 day, 2 days, patay ang GC nyo. Pero pag may nabunot kang topic, ang dami. Tsaka grabe, Buhay na buhay. grabe yung adrenaline kapag buhay na buhay yung GC. Oo. Yes. Yung parang yung sunod-sunod lahat nagre-reply. ting, ting, Yung ting, ting. gano'n, parang, ay, yung- saya. Yung nagbabakrid ka pa lang, si bakla naman, wait lang, nagbabakrid pa ako, nag-message ka na. Yung kapag na-late ka na pagpasok Diba? dun sa Sabi ko, conversation. shit. Minsan pag ganyan late ako, anong topic? Anong buod? Pakibuod naman, tapos mag-backread. Puta, babalik ka na naman sa... Kasi may nag-up eh. Hayop, te! Kailangan ng recap. Oo, recap tayo, Diyos ko. Oh, ito. Truly. Oh, sa GC, ilan ba for you guys ang perfect number ng members? Or in a friend group in general? Yung dapat na-close I think kayo. mga 4 or 5 nga. 4 ako, 4 or 5. 4. Okay. Okay, 4 or 5. Even. 4 or 5. Ako, agree ako Okay dun. na nga yung 4. Agree ako doon. I think so. Baka mag-trick ka pa, may topic tayo, ha? Hindi ko na rin alam. Sa mga nanonood sa atin, baka mag-trip pa kayo. Di ko na din alam kung nasa ilang GC ako. Karamihan doon di naman active. Ako marami po akong GC kasi work. work. Viber. Oh, same. Viber. Ang daming Viber. Pero sa Messenger, marami-rami din naman. GC name reveal. Sige nga. Tingnan nga natin. Wait, I don't Kaya have ko my nga. phone. Oy! Wait. Ako head count heart. May head count heart kasi may isa kaming friend na hindi na sinali kasi nga pinag-usapan head count. Ito yung aalis kami, lalayas. Sasama yung sasama yung mga Junaki, kulang sa mag-aambag na problema. Ay, gawa kami ng GC na iba. Napapangalan nating head count. O di, alam mo na kayo, may GC kami! Wait lang, hindi ako bibigay ng context, pero may GC ako na ang pangalan Top 200. Hindi, lagyan mo! Nilagyan ko! Ako, meron din kami. Ang tawag namin sa GC namin, ewan ko kung nakapaglaro kayo ng Among Us. Alam niyo ba yung game na yun? Ang GC namin crewmates, kasi may tinanggal kaming isa, siya yung impostor. Ako may Top 200. Parang meron kasing may birthday na sabi niya 200 yung guests niya, pero hindi kami kasama sa invited. Well, yung ibang nasa GC invited, pero like nagkwento kami na, uy, hindi ako invited. Tapos may iba din akong friends na hindi rin invited. So, gumawa kami ng GC na sabi namin, ayan, itong mga tao na nandito sa GC, nasa top 200 ko. Ayun. Kaya top 200 yung mga. Pero may GC kami, pangalan Podcast. Podcast! Yes. At nabuo yun bago pa nagkaroon Wala ng pang trigger. ganito. Wala pang Kasi trigger. pangarap kasi dream na namin as a barkada na mag-podcast before pa. So, na-manifest naman. Manifest. Yes, exactly. Wala na ako. Kumbaga, may mga good thing din naman nangyayari sa GCs. Hindi lang may naligwak Oo or naman. may siraan. Okay, eto, for everyone, nakick na ba kayo sa GC ever? No. Ako, hindi pa. Di ba? Hindi pa. Na? Ako yung nagkikiti. Charis lang. Or baka Di di pa. natin alam na may GC sila na wala tayo. Oo. Shucks. Ako feeling ko naman may ganun. Feeling ko din. Kung happy kayo dyan, nawala ako. Cool lang. Support. So you guys din, okay lang kami. Your loss. Ano yung GC na? Pero Na- may Ano na? pero may isang GC ako na yung barkada ko sa probinsya. Pero napakabanal ng namin. Homies help homies always. Ang bait! Napakabait! Ba't yung sa akin na? yung ending, mabait ka, kami yung masama yung mga siraan, yung mga naligwak. Di wow. O, di kwento mo yan eh. Eh, di ba? Kayo yung mabait dyan eh. O, diba? Ending, kung Exactly. sama mo, may sinira ka, gumawa ka. Mali, ba't binuksan?
Sorry na. Oh, sige, dito na tayo sa ating Reddit story. Yes. Ito. From the peoples, ito, basahin ko na. I am the toxic friend and I'm not sorry for it. Boogs. I'm slowly detaching myself from my friends when I don't feel like listening from all of their hanash sa buhay. Seriously, nakakaumay. Rinding-rindin na ako makinig sa mga issues ng mga kaibigan ko sa buhay. I am the toxic friend and I am not sorry for it. Yung isang kaibigan ko, nag-feeling dalaga na. Single mother siya pero iniwan sa parents niya ang anak niya after may makipag-break ng jowa. Puro bisyo at napapabayaan na ang anak. Di naman nakikinig pag nagbigay ng advice towards her. Moving forward stage. Nung una, gentle parenting ang ginagawa ko. But since gentle parenting won't work, I resorted to slapping her with the reality that she's already a mom and she always has to think of her child first in every decision she makes. Still won't work. Pity party pa rin ang atake. I gave up. Lie low muna. Yung isang kaibigan ko naman, di makagets ng nonverbal cues. Very dependent ng attitude and constantly needs spoon-feeding on every questions na madaling masagot online. Malamig ba sa Bukidnon ng ganitong month? Mi, pwede bang i-cancel yung sa Agoda? Mi, pahingi ako ng link. Kahit previously shared na sa Messenger, ay mga bobo yung tanong. Okay. Tanga ka, nalatag na eh. Seriously, nakakapagod naging mabuting kaibigan so I stopped being one. Hindi ko nga marant that I have a bigger responsibility sa office and that I'm busy. That I'm physically tired and that I have no mental capacity to absorb all their problems. Wow naman. That I also need help pero di ko magawang tumakbo sa kanila dahil alam kong may problema rin sila. Mali mo yun. Kaya nga eh. I don't know if it's just adulting, hence being less tolerable to everyone's BS, pero for real, I'd rather be alone than be mentally drained. Thoughts? Ano naman siya valid na okay din naman yon na minsan mapatunayan mo or mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa mga kaibigan mo. Yun, sa akin okay naman. Valid yan. Valid yung na-feel mo kasi may mga moments din naman talaga na manggigigil ka. Like, may statement siya dyan na balikan lang din natin na may mga kaibigan ka magtatanong paano ganito. Tinalatag na. Nasabi na. Di mo kinere yung katangahan. 8-0 tayo, te. 8-0 tayo. So, diba? So, may valid siya. Okay naman yung na-feel. Pero may mga responsibility siya. May problema siya. Given. Pero, diba, kung tinuturing mo din ito mga kaibigan mo, okay lang din naman i-share mo siya. Yeah. Kasi yung pinapangunahan. Yes, pinapangunahan yung sasabihin nila sa'yo, kung tutusin, kung pwede naman siya makagaan. Why not to tell them? Why not to tell to him or her? Sila nga nag-share, ikaw Correct. Baka mas makagaan. Oo, wala naman silang sinabi na hindi ka pwedeng mag-share. Yung mga tanong pa minsan, may mga kaibigan lang tayong bobo. Okay lang yun, hayaan mo na. Ganun talaga. Pero decision mo yan, okay lang naman yan. Wala naman makaka-agaw niyan sa'yo. Valid yung feelings mo. Pero with the gentle parenting, may kaibigan na ba kayo na feel nyo na parang parent kayo? Ako yung parent. Actually, may sabihin ako dyan. Actually, Oo nga, no? talaga ba? Talaga ba? Joke lang. Oo, wala pa tayong GC, wag mo ko na. Huwag mo kikik sa GC. Magiging tatlo lang ito sinasabi. The evil GC. The evil GC. Oo nga, no? Ano naman yung experience mo with okay lang sa'yo or nade-drain ka din paminsan na parang pinaparent mo yung iba mong friends? Nakakapagod siya. Nakakapagod naman siya na mag-grant ng ganito. Pero at the end of the day, ginusto mo naman siya eh. Ginusto mo siya. And parang titignan mo siya in a bigger picture na mas mabuting nakakatulong ka. Mas mabuting may natutulong ka. Mas masarap kasi sa pakiramdam yun eh. Yung may natutulungan ka na kaibigan mo, na napapakinggan mo sila, may napapayon ka. At ang mahalaga, dapat nakikinig sila sa'yo. Ang tsaka nun, nag-aksaya ka na ng oras, ng panahon, nakinig ka, ilang oras kayo? Hindi naman nakinig. Ginawa pa rin yung kung ano gusto niyang gawin. Putay na, wag na. Yun yung mas bad trip. Yun yung mas hindi okay. Pero ang sarap sa pakiramdam na nakikinig sila nung nakikinig ka rin sa kanila. Napapakinggan ka at yun. Mas ibang fulfillment yung naibibigay. Sa akin ganun. Well, something similar sa kanya. Ikaw, bilang you're the parent nga at ikaw yung takbuhan, naramdaman mo ba na ikaw mismo wala kang matakbuhan naman sa kanila? Hindi naman. Feeling mo lang din kasi sa utak mo yun actually eh. Sa utak mo siya na, hala, baka
hindi ko sila matakbuhan. Sa sarili mo siya actually, kalaban mo yung self mo doon. Kasi kung hindi niyo iniisip mo, makakatakbo at makakatakbo ka kahit kanino, kahit nga minsan random people magsabi ka lang ng gano'n may matatakbuhan ka. Hindi ako naniniwala nung feeling mo na wala kang matatakbuhan na kaibigan mo, na ikaw natakbuhan nila. Na dapat doon mapakinggan ka. Yun sa akin. Mas deserve mo na may matakbuhan ka Kasi ikaw yung laging nandun Dapat sila din. Balik naman nila sa'yo. And you have to give kahit may mga pinagdadaanan yung friends mo, you also have to give them the chance to be a good friend to you. Yes. Kasi agad wala ka pang ginagawa, nabablock mo na siya. Oo. Tama. Diba? Tama talaga. Yes. Yes naman. Wow, okay. Pero, grabe naman yung experiences natin with our friends. And grabe si Milo. So much insight, actually. Wow. Bigyan mo kami ng new perspective on things, actually. Huwag mo ko i-kick, ha? Hindi. Huwag mo na i-kick Hindi sa ako GC, gagawa, wala ka talaga. Wala ka talaga doon. Wala ka doon, hindi ka makikik. Unang-una, wala ka doon. Kaya hindi ka makikik. Before we say goodbye, ano naman yung mga message mo sa lahat ng mga friends na toxic at nakaka-experience ng toxic friends? Tigil nyo na, te. Minsan assess nyo yung sarili nyo sa totoong buhay. Kung ang unhealthy ba ako din sa taong to. Dapat din talaga naman sa totoong buhay. Sarili nyo, kilala nyo yung sarili nyo kung nagiging toxic ba kayo dun sa kaibigan nyo o hindi, di ba? Magsisimula yun sa sarili nyo at the end of the day. So, i-assess nyo yung self nyo, toxic ba akong kaibigan o hindi. Kung hindi, edi mabuti. Very good. Magkakaibigan tayo ngayon. Maginhawa ang buhay natin magkakaibigan. Masaya. Yun lang naman gusto natin sa life Maging masaya, magkaroon ng maraming kaibigan or hindi nga kung magkaroon ka ng totoo mong kaibigan. Hindi man madami, pero yung totoong kaibigan na malalapitan mo. Yes! Thank you so much, Milo! Palakpakan natin si Milo. Saan ka ba aabangan ng mga ka-triggered natin? Nako, yan niya lang sa akin social media account. Milo Everyday, 2 yung O kasi syempre Milo yun. Baka makasuhan pa tayo. Charis, Milo Everyday, 2 O. Yun, sa IG, TikTok. Doon yun na lang yung mga ganap ko kasi. Love it! Grabe! Thank you so much! Yung podcast, ang walang kwentang podcast, kila Direct Tonet and Direct JP. Hindi pa kaulit kami nag-guest ni Ina. Go, baka naman direct. At sana lagi nyo kami i-guest. Sana this time. Kami naman ni Ina. Yes, sabay naman kayo. Oo nga. Sabay kayo. O kayo mga may absent na host. Pwede natin palitan. Parang medyo ako... Muna. Oo, pag wala. I-kick muna natin. O kaya kayo muna. mag-setup ng ilaw, lapel. Willing tayo dyan dahil proud people ako dati. Okay, love Dati ako it. nag-PA sa movie sa Star Cinema. Actor yun. Nakita niyo naman yung acting chops Kaya kanina. nga, grabe kanina, di ba? Nadala nga ako Diba? eh. Giniginig ka ngayon. love Normal yan. Actually, nanginginig ako. Thank you, Milo! Thank you. you! Salamat po. Thank you, mga ka-triggered. Once again, you can catch us in the ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and ATM's official Facebook page. Once again, please follow our official TikTok account. That's triggered_ATM. Fresh episodes drop every Friday at 7 p.m. And mapapanood nyo rin kami sa Kapuso Stream every Sunday, 3 p.m. See you next time, guys! See you next time! Bye!